Nasunugan na nga, umatake pa ang tinatawag na mga Spider-Man sa Aroma Road 10 sa Tondo, Maynila. Ang target nila ang mga kable ng kuryenteng na ibebenta nila ang lamang tanso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancio. Tila nagtatug of war ang grupo ng mga lalaking ito sa Aroma Road 10, Barangay 105, Tondo, Manila. Ang kable ng kuryente kasi pinag-aagawan. Isang araw lang ito matapos na magkasunog sa lugar. Sa kahabaan naman ng Espanya Boulevard, napagdiskitahan din ang wiring, kaya ang ending, walang kuryente. Naging talamak muli ang pangunguha ng mga kable dahil sa laman nitong tanso na pwedeng ibenta sa junk shop. Kasi ito kasi mas makinang. Tapos ito naman, medyo sunog. Kasi ito naman ang pinakamababang tanso. Classy. Ang bentahan daw ng tanso, nasa 450 pesos kada kilo. Pero giit ng mga nagja-junk shop. Kami basta-basta bumibili rin. Kasi mahirap na eh. Minsan diba nakakaw mga ganun. Kaya depende pa rin sa kinukuha namin. Madalas kakilala lang din namin. Tsaka kasi binili din naman sa mga ibang junk shop yun. Na ngayon nga, iwasan bumili ng mga nakaw. Pero syempre, hindi mo rin naman maiwasan dahil nga hindi mo rin alam kung nakaw yung binibenta nila o hindi. Kaya kadalasan, yung mga kakilala lang din namin. Minsan nga kahit kakilala pa namin. Kaya sa mabawian kami, di ba? Babala ng mga otoridad, may batas na parusa sa mga mahuhuling bumibili ng kalakal na nakuha sa ilegal na paraan. Yung doon sa ating anti-fencing law natin, kung yung bagay na ninakaw tapos binenta sa kanila, yung mga tinatawag yung mga kalakal, tapos binenta sa kanila, tapos galing sa nakaw, syempre yun ang maharap nilang kaso. Kung mahuli ka namang nangunguha ng mga kable, kaharap nila yung kaso nating theft dahil kung paano nila ginawa yung pagnanakaw yung ginawa nila na yun. May magkakulong, depende yun sa amount nung kanilang kinuha. Kung malaki talaga yung amount, yung damage niyan, mas matagal silang makukulong. Kaya sa mga nagja-junk shop, paalala nila na maging responsable sa negosyo. Pakiusap din nila sa mga residente. Ang pinakamahalaga dyan, yung tulong ng ating mga kababayan na i-report nila pag may nakikita sila. Paalala ng mga pulis, hindi sapat na nanonood lang tayo sa mga ganitong ilegal na nangyayari sa paligid natin. Kung may makitang kaduda-duda, mainam na i-report agad yan sa mga pulis. Mobile Journal Denise Valdesancio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga nag-aala Spider-Man sa Maynila. Kasama si Mobile Journal Denise Valdesancio. Masaputan tayo niyan. May nahuli na ba doon sa mga lalaking hinuhugot yung kable ng kuryente? Paps, kasama sa pag-igting ni na Manila Mayor Isko Moreno, no, yung mga pag-aresto at paghuli sa mga katulad nito mga kawatan na ito. Ito lang yung sa mga nahuli nga sa Espanya Boulevard na nagnakaw mismo ng kable. Na-aresto nila yan at ipinesenta mismo nila sa media. At yung mga tinatawag ni Yorme na Tolonges naman, yung kahapon na nangyari sa aftermath ng sunog dito sa Aroma Tondo, yung mga nag-aagawan nga ng kable, hinahanap na sa ngayon at mukhang ipipresenta na rin sa media at si Yorme na mismo ang nag-anunsyo sa Facebook page niya na talagang hahanapin yung mga ganitong uri ng mga gumagawa ng illegal na gawain, Paps. Denise, talagang sinamantala yung trahedya, para magkaroon ng pagkakakitaan. Yun bang mga kumukuha doon sa kable, mga residente rin, na nasunugan? Mga biktima ba ng sunog yung mga yan? Pops, ayon dun sa mga given na reports at sa mga given na videos, no? Kasi at kahapon, binisita ko rin, sila lang din kasi ang nandoon. Siyempre yung mga residente na bumalik para ayusin yung bahay nila, kung may maayos o kung may makakalakal pa. And it turns out na mga residente rin ito, no, ng Tondo. At kasi siyempre, mga nagkalat na lang yung mga wiring doon o kaya yung mga nasunog na kable na may pwede ka pang makuha at yun sila mismo, yun nga yung nakakalungkot ang nag-aagawan para may mabenta at mapagkakitaan dahil nga ulitin natin nasa 400 pesos din yan kada kilo, Paps. Mahal din. Okay, bakit daw nila napagdiskitahan yung mga kable? Meron bang pasimuno dyan? Paps, may nanguna, may starter. Naku, merong dalawang
tayong suspect na pinaghihinalaan sa ngayon na nagpasimuno nito. Pero sa ngayon, iniimbestigahan pa yan at inaantay pa natin ang press con na ni Manila Mayor Isko Moreno dyan dahil nga usually yung mga ganitong kalaking pangyayari, ito kasi talagang dinumog Kinuyog ng mga residente ng Tondo dun sa paligid yung mga kable dahil nga ang lalaki nun, Paps. At talagang may mga jackpot pinaghihinalaan na silang mga tao. Meron ng pinaghihinalaan na Paps. At yun nga, talagang kung babalik ka kasi doon sa aftermath mismo ng Tondo, Paps, wala na kasi talagang natira. Yung mga nakausap ko mismo, mga residente, para lang meron silang mabiling pangkain, para lang makabangon ulit, dahil nga wala na talagang natira mula sa sunog, yung mga bakal-bakal na lang, mga yero na pwedeng maibenta dahil sa paligid dahil sa paligid ng Road 10 mismo, Paps J, sunod-sunod yung mga junk shop dyan. Anong parusang ipapataw sa mga sangkot dito sa pagnanakaw ng kable? Ayan, Paps, theft ang tinatawag na kaso. Diyan sa mga mahuhuling kumukuha ng illegal na kable para sa pagbebenta ng tanso. Natanong ko rin, Paps, kasi usually may mga kaso ng bata na sila mismo yung kumukuha kapag ganito ililista under DSWD. Pero kung paulit-ulit, mga magulang na, yung mananagot. Pero para sa mga nasa edad na theft at makukulong ang mga ito, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.